Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, matapos ang makasaysayang pagpasok sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup, Philippine National Men's Football Team na ASCALS balik bansa muna para paghandaan ang kanilang susunod na laban. Lalaking balikbayan, kinubra na ang mahigit 700 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655. Una sa saksi, isang lalaki arestado matapos mamboso sa CR ng isang mall sa pamamagitan ng cellphone. Fireworks display sa Zamboanga nauwi sa disgrasya. 6 ang sugatan. Tips kung paano mapapanatili ang figure nyo sa gitna ng kaliwat kanang handaan ngayong holiday season, alamin. Sensual na pre-nuptial video ni Maggie Wilson at kanyang magiging mister kumakalat sa social networking sites. Pakaigan, nakubra na ang mahigit 741 million peso jackpot sa Grand Lotto 655. Ano naman kaya ang balak gawin ng maswerteng balikbayan sa kanyang napanalunang jackpot? Alamin sa report ng saksing si Jamie Santos. 11, 16, 42, 47, 31 at 37. Yan ang winning combination ng pinakamalaking Grand Lotto jackpot sa kasaysayan ng bansa. At ang 741 million pesong papremyo nakubra na ng isang swerteng balikbayan. Kwento ni PCSO Chairman Mark Juico, bandang alas 4 ng hapon nang magtungo sa kanilang tanggapan ang 60 anyos na lalaking balikbayan mula New York kasamang mga kapatid. Relax at kalmado lang daw ang jackpot winner at sila pangaraw sa PCSO ang mas excited. Nagpaliwanag daw ang lalaki na kaya siya natagalang i-claim ang premyo ay dahil nakalimutan umano niyang i-check ang kanyang mga numerong itinaya. Mismong si Wico raw ang nagabot ng 2 tseke para sa mahigit kalahating bilyong pisong jackpot. Balak daw gamitin ng bagong multimilyonaryo ang pera para sa kanyang retirement. Lagi niya sinasabi na papasalamat siya sa Panginoon at itong hindi niya inaakalang biyaya ay dumating sa buhay niya. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Una sa saksi, sa mga kapuso nating babae dyan, panoorin niyo po ang balitang ito. Sa Maynila, bistado ang modus ng isang lalaki na naglalagay po ng cellphone sa CR ng mga babae sa isang mall upang bosohan ang mga ito. At ang bidyong nakuha, balak daw gamitin para pututan ng pera ang mga biktima. Saksi si JP Soriano. Sa unang bahagi ng cellphone video na ito, makikita kung paano patagong ipinwesto ang cellphone. Kuha ito sa loob ng CR ng mga babae sa isang mall sa Divisoria, Maynila. Ang kumukuha, isang empleyado. Maya-maya pa, nag-CR na ang isang babae. Walang kamalay-malay na nakukunan na siya ng video. Sumunod ang babaeng ito. Tila wala rin kay ideya sa cellphone recording. Umalis din ang pangalawang babae pero tila nakahalata kaya bumalik. Dito na niya nadiskubre ang itinagong cellphone. Mabilis na nagsumbong ang mga biktima sa MPD Station 2 kaya naaresto agad ang suspect na kinilalang si Jason Macalinaw. At dito, nabisto ang kanyang plano. Parang gusto niya i-blackmail yung dalawang babae na ito. Kaya ginawa niya yun, sinet up niya. May alam po ako ng dispensa saka paumanin dun sa ginawa ko dun sa kanila. Sa ngayon, posibleng maharap lang sa reklamong unjust vexation si Macalinaw. Pero mas malaking kaso pa raw ang pwede niyang kaharapin kapag may ebidensyang magtuturo na in-upload niya ang video sa internet. Muli namang paalala ng pulisya sa publiko. Huwag masyadong magkumpiyansa, hindi. Magmatsyag, baka mamaya may sineset up ding cellphone o spy camera. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantalang sumiklab ang gulo sa Stradcom building sa compound ng Land Transportation Office. Yan po ay matapos kubkubin ng isang grupo ng mga gwardiya ang gusali. Saksi si Rida Reyes. Mga nakabarikadang gwardiya ang sumalubong kaninang umaga kay LTO Assistant Secretary Virginia Torres sa Stradcom building sa LTO compound. Maya-maya pa, nagkagirian at nagkapaluan na. Kwento
kwento ng mga nakaduting gwardiya ng Stradcom, madaling araw pa lang nang magpumilit na makapasok ang mga gwardyang ito ng ibang ahensya. Nagawa naman rumisponde ng mga tauhan ng QCPD Station 10 pero may second batch pa pala na umatake. Sa puntong ito, tuluyan na nilang nakubkob ang gusali. Nagpupumili talaga, hinarang ko na gano'n, pinagpapalo na nila ako, kinulatan na nila ako hanggang sa nasugatan ako. Magtatanghali, nagdesisyon na ang mga tauhan ng QCPD Station 10 na pasukin ang tinake-over na gusali. Hindi na umangal pa ang mga gwardyang nagpumilit pumasok at pusang loob ng sumuko sa otoridad. Sa Camp Karingal dinala ang mga naaresto. Kakasan ko siya ng alarming skandal yung unang pumasok dyan. Then kung walang papeles yung mga baril nila, di kakasan ko sila ng illegal possession of firearms. Bilang IT provider ng LTO, ang Stradcom ang nag-ooperate ng lahat ng website at database ng ahensya. Gayit na mga sumugod na gwadya, sumusunod lang daw sila sa grupo ni Bonifacio Zumbilya na siya umanong bagong tagapamahala ng Stradcom. Nakipag-meeting pa araw ito sa LTO para ipakita ang mga dokumentong magpapatunay na sila nga raw ang may kontrol sa Stradcom. Pero kinontra ito ng kampo ng kasalukuyang nakaupo sa Stradcom. Isang Cesar Kiambao pa rin daw ang presidente at CEO nito. Kaya wala raw basihan ang takeover. Dahil hindi sila nakapag-produce ng kahit anong dokumento at court order o kahit anong legal document na ang ginawa po nila ay illegal. Ang LTO, piniling wag na munang manghimasok sa gusot ng dalawang grupo. Pero para di na maapektuhan pa ang operasyon ng ahensya, nagdesisyon itong pansamantalang i-supervise ang kontrol sa Stradcom. It is an intra-corporate disputes among them. So wag po kayong mag-alala. Ang aming tanggapan ay nakandang ipagpatuloy ang aming pagsiservisyo sa bayan. Ako, Srida Reyes, ang inyong saksi. Sa ibang balita, opisyal na nagsimula ang ban sa mga paputok at pailaw sa ilang lugar sa Makati na malapit po sa tumatagas sa pipeline ng FPIC. Saksi si June Veneracion. Ang ganitong pagsalubong sa bagong taon hindi na muna masasaksihan sa ilang bahagi ng Makati. Magandang araw po sa aming mga minamahal na kabarangay. Simula kasi ngayong araw, bawal na ang paputok at pailaw sa Barangay Bangkal, Pio del Pilar at Magallanes sa Makati. Tatagal ang firecracker at pyrotechnic ban hanggang hindi pa naaayos ng lubusan ang problemang iniwan ng tumagas sa pipeline ng FPIC. At ang sinumang manghahas lumabag sa ordinansang yan, kulong agad ng 6 na buwan o di kaya pagmumultahin ng 5,000 piso. Dati kasi taon-taon kami nagpapaputok eh. Ngayon wala na, ngayon lang nawala. Ano na kami sa MOA? Makikinood na lang kami ng fireworks. Minamadali naman daw ng FPIC ang kanilang trabaho. Katunayan, ngayong araw ay inanunsyo nilang natumbok na umano ang concentration ng fuel contamination sa ilalim ng lupa. Pero pahirapan pa rin daw ang operasyon dahil nakasentro ito sa 9,000 square meter area kung saan tinatayang 8,000 barrel pa raw ng petrolyo ang naiwan. Ang dami ng petrolyong yan, kayang i-full tank ang mahigit 25,000 kotse. Actually, the last couple of days, we basically spotted an opportunity to accelerate our remediation. 6 na recovery wells ang itatayo ro ng FPIC dito sa Barangay Bangkal. Sa Sabado Linggo ro inaasahang magsisimula ang paghigop sa 1,000,000 litro ng langis na naiwan sa ilalim ng lupa. Pero ang malaki pa rin katanungan ay kung kailan matatapos ang kanilang trabaho sa paglilinis sa naiwang perwisyo dito sa lugar. Nababagalan ng mga residente ng West Tower Condominium sa trabaho ng FPIC. Parang ganito yan eh. Tinapunan mo ng basura ang bahay ko, gumagastos ako para itapon ng basura, hindi mo ako binibigyan ng panibagong tirahan. Samantala, ngayong araw ay muling binuksan ang isang lane ng Magallanes Interchange na isinara kahapon para sa repair. June Veneracion ang inyong saksi. Ngayong holiday season, mag-ingat po sa mga kawatan. Nitong makalipas na 24 oras, ilang insidente ng akyat bahay ang naiulat sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Narito po ang report. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, siya namang oras na aktibo ang masasamang loob. Sa Barangay South Triangle, Quezon City, isang bahay na biktima ng nakawan kagabi. Left open ang mayari ng bahay. So ito, inangat nila. Pag angat niya, tinulak yung screen. Pagtulak ng screen, inabot nila yung hinges doon, 2 hinges, inopen nila, sinira yung doorknob. Bukod sa laptop, digital camera at ilang personal na gamit,
Tinagay din ng mga magnanakaw ang kulay gold na Toyota Vios ng biktimang si Philip Magtulis na may plakang XLW 502. Sa Batasan Hills naman, isang tindahan ng LPG ang pinasok. Masaya pa rin nagdiwang nakarawan na may-ari nito si Concepcion Duag kagabi. Pero kinaumagahan, nadiskubre niyang 6 na LPG tanks na nawawala matapos maiwan nakabukas sa kanilang pintuan. Base sa datos ng NCRPO noong 2009, mahigit 100 kaso na akyat bayan na record noong 2009. Kabilang sa may pinakamaraming kaso ang Nobyembre at Disyembre. Para sa Saksi, Sirian Aguho, nag-uulat.